Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung bakit dapat basahin ng buo ang Bible o Systematic Theology. At ang ating Bible verse ay mula sa Luke chapter 24 verse 27 and 44. Sinasabi dito mga kapatid na kung bakit ba natin dapat basahin ng buo ang Biblia ay ayon sa Luke chapter 24. Sabi dito, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. At sa verse 44 naman, all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Mga kapatid, makikita natin dito na si Jesus mismo ang nagpakita ng buong kasulatan patungkol sa kanya. Hindi lang ilang bahagi kundi mula Genesis hanggang Revelation. Lahat ay may connection at pointing towards Christ. Kaya napaka-importante ng systematic theology mga kapatid dahil ibig sabihin nito ay hindi lamang tayo basta kumukuha ng paboritong verse para may makote tayo, kundi pinag-aaralan natin kung anong sasabi ng buong Bible tungkol sa isang topic na ito. Para itong paglalatag ng puzzle, hindi pwede isa o dalawang piraso lamang ang ating titignan, kundi buo dapat para makita natin ang kabuuang larawan. At mga kapatid ay meron tayong tatlong mahalagang bagay na matututunan dito. Unang-una ay the Bible is meant to be understood as a whole. Hindi po hiwa-hiwalay ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang Old Testament at New Testament ay hindi magkaibang kwento. Isa sila ng layunin at iyon ay pakitang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya kung hindi natin babasahin ng buong Biblia, kulang ating pagkakaunawa o mga pagkakaunawa mula sa mensahe ng Panginoon. Ikalawa, the aim is to grow in the knowledge of God. Habang ating binabasa at pinag-aaralan natin ang kabuuan ng kasulatan, tayo ay mas lumalalim sa pagkakakilanlan natin sa Diyos. Kung sino siya, ano ang kanyang mga gawa, at ano ang kanyang kalooban, hindi lang para sa head knowledge, kundi para sa relationship natin sa kanya. At panghuli, the goal is to obey and glorify God. Ang systematic theology ay hindi lamang para sa matatalino o sa mga pastor. Ito ay para sa lahat ng kanyang manampalataya kasi tinutulungan tayo nito mamuhay ng tapat at consistent sa pananampalataya. At sa huli, ang lahat ng ating ginagawa ay para maibalik ang kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong makontento sa isang pira-pirasong pagbabasa lamang. Basahin natin ang buong Biblia, pag-aralin ng mabuti at hayaan natin ang buong counsel of God ang magturo, magtuwid at magpalago sa atin. At dito tatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.